Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Visayas, may isang kwentong matagal nang binabalot ng hiwaga at takot, isang kwentong paulit-ulit na ikinukwento tuwing gabi habang bumubuhos ang ulan, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Isang kwentong tungkol sa isang pag-ibig na sinubok ng dilim, ng sumpa, at ng katotohanang mahirap paniwalaan. Si A.I. Elias, isang respetadong manggagamot sa syudad, ay kilala sa kanyang kahusayan sa larangan ng medisina. Bumalik siya sa kanilang bayan matapos ang halos isang dekadang pagkawala, dala ang balak na muling itayo ang maliit na klinikang iniwan ng kanyang yumaong ama. Sa kanyang pagbabalik, hindi lang alaala ng kabataan ang kanyang naalala, bumalik din ang sakit sa puso niyang matagal niyang pilit kinakalimutan. Dahil naroon din si Amara, ang kanyang unang pag-ibig. Si Amara ay isang tahimik at mahiwaga pa ring dalaga, na ngayon ay mas lalong pinagtitinginan sa baryo, dahil sa kanyang taglay na kagandahan at ang kakaibang aura na bumabalot sa kanya. Ngunit nagsimula na rin siyang makakita ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Minsan, nadatnan niyang basang-basa ng dugo ang laylayan ng bestida ni Amara. Nang tanungin niya ito, umiti lang si Amara at sinabing, may mga bagay na mas mabuting hindi mo na lang alamin. Lalong naguguluhan si Elias. Mahal pa rin ba niya si Amara kung totoo ang sinasabi ng lahat? At kung hindi, bakit tila may itinatago ito sa kanya? Habang patuloy siyang naghahanap ng sagot, mas lalong nababalot ng kababalaghan ang baryo. Ang dating tahimik na lugar ay unti-unting nauubos ang mga residente. Lumalakas ang bulong sa gabi, at may mga mata sa dilim na tila laging nakatingin. Isang gabi, habang pauwi si Elias mula sa pagbisita sa isang pasyente, nakarinig siya ng iyak ng sanggol sa gitna ng kakahuyan. Alam niyang wala namang bahay sa bahaging iyon ng bundok. Ngunit sa di malamang dahilan, parang hinihila siya ng iyak na iyon. At sa kanyang paglapit, doon niya nakita si Amara, hindi bilang dalagang mahal niya, kundi bilang isang nilalang na hindi niya kayang ilarawan. Ngunit bago pa niya masiguro kung ano talaga ang nakita niya, biglang nagdilim ang paligid. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan, at sa isang kisap mata, nawala si Amara sa kanyang paningin. Naiwan siyang mag-isa, nanginginig sa takot at kaba, habang sa kanyang likuran ay tila may isang presensya na dahan-dahang lumalapit. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ni Amara? Isa ba talaga siyang aswang, o isa lang siyang biktima ng kasinungalingan at takot ng mga tao? At si Elias, handa ba siyang harapin ang isang realidad na babago sa pananaw niya sa mundo at sa pag-ibig? Abangan ang kasunod na bahagi ng kwento. Dahil ang katotohanan, minsan, ay mas nakakatakot pa sa alamat. Sa mga sumunod na araw, parang wala lang nangyari. Si Elias ay muling bumalik sa kanyang normal na gawain, pag-aalaga sa mga may sakit, pagbisita sa mga kalapit na barangay, at pag-aayos ng lumang klinikang pinamana ng kanyang ama. Pero sa kabila ng mga pang-araw-araw na gawain, hindi maalis sa isip niya ang gabing iyon sa kakahuyan. Ang anyo ni Amara na parang hindi na siya ang dating Amara. Ang iyak ng sanggol na tila nagmumula sa wala. At ang malamig na presensyang naramdaman niya bago siya nawalan ng malay. Hindi niya alam kung totoo ang lahat ng iyon, o guni-guni lang ng pagod at takot. Pero sa tuwing nagkikita sila ni Amara, tila mas lumalalim ang misteryo. Hindi na ito kagaya ng dati, hindi na siya masayahin, hindi na madaldal. Kadalasan, nakatingin lang ito sa malayo, tila may mabigat na iniisip. Minsan, mapapansin niyang naglalakad ito sa gitna ng gabi, walang dalang ilaw, tahimik lang sa ilalim ng buwan. At ang mas nakapagtataka, parang walang hayop na lumalapit sa kanya. Kahit ang mga asong gala sa baryo, lumalayo sa daraanan ni Amara.
Nagsimula ring lumapit kay Elias ang ilang matandang residente. Tahimik sila, parang ayaw magsalita ng diretsyo. Pero paulit-ulit ang babala nila, "Dok, iwasan mo na si Amara. Hindi na siya kagaya ng dati." Nang tanungin niya kung ano ang ibig nilang sabihin, umiiwas lang sila ng tingin. Isa lang ang malinaw, may alam sila na ayaw nilang sabihin. Takot sila. Isang gabi, sinubukan ni Elias kausapin ng masinsinan si Amara. Inaya niya ito sa lumang kubo sa tabi ng lawa kung saan dati silang palaging nagkikita noong sila'y kabataan pa. Tahimik si Amara sa simula. Ngunit nang tinanong niya kung totoo ba ang mga sinasabi ng mga tao, na isa siyang aswang, napatingin ito sa kanya. Hindi galit, hindi rin takot. Kundi lungkot ang nakita niya sa mga mata nito. May mga bagay, Elias, mahina nitong sabi, na hindi mo kayang intindihin kahit gaano ka pa katalino. Hindi ako natatakot, Amara, sagot ni Elias. Ang gusto ko lang ang totoo. Ano man yon, dapat mong sabihin. Pero bago pa ito makasagot, may narinig silang kaluskos sa paligid. Mabilis at mabibigat na hakbang, parang may humahabol sa kanila. Tumayo si Amara, hawak ang braso ni Elias. Umalis na tayo rito, bulong niya. Hindi ligtas dito kapag ganitong oras. Nagmadali silang lumabas ng kubo, at habang naglalakad pabalik sa baryo, ramdam ni Elias na may sumusunod sa kanila. Hindi niya makita kung sino o ano, pero parang may mga matang nakatitig mula sa dilim. Si Amara, habang naglalakad, tila may sinasambit na kakaibang wika, pabulong lang, paulit-ulit. Hindi niya maintindihan, pero parang lumalakas ang hangin tuwing inuusal ito. Pagdating nila sa harap ng bahay ni Amara, bigla siyang huminto. Hinarap niya si Elias, hawak pa rin ang kanyang braso. Kung gusto mong manatili dito sa baryo, wag mo na akong sundan. Kalimutan mo na kung anong nakita mo sa kakahuyan. At wag mo nang tanungin kung totoo ang mga tsismis. Dahil sa oras na malaman mo ang totoo, hindi mo na ako kayang mahalin. Nabigla si Elias sa sinabi ni Amara. Gusto niyang tumutol, pero bago pa siya makapagsalita, pumasok na ito sa bahay at isinara ang pinto. Naiwan siyang tulala sa labas, hindi alam kung anong mas mabigat, ang takot sa hindi niya maintindihan o ang sakit ng pusong unti-unting bumibitaw sa taong mahal niya. Kinabukasan, may balita na naman ng pagkawala. Isang buntis na babae mula sa kabilang barangay ang hindi na nakauwi matapos magsimba. Nakita raw ito huling kasama ng isang dalagang maganda, may mahabang buhok at mapuputing mata. Isa na namang pangalan ang binulong ng mga tao, Amara. Ngunit sa kabila ng takot at galit ng mga tao, hindi makumbinsi si Elias. Hindi pa rin siya makapaniwala. Alam niyang may misteryo. Pero hindi siya naniniwala na masama si Amara. May dahilan kung bakit ito nagbago. May dahilan kung bakit siya pinipigilan nitong lumapit. At ang mas malinaw sa lahat, may mga nilalang sa paligid nila na mas madilim pa sa iniisip nila. Sa mga panaginip ni Elias, paulit-ulit niyang naririnig ang iyak ng sanggol sa kakahuyan. Minsan, nananaginip siya na nasa loob siya ng isang kuweba, at si Amara ay nakaupo sa gitna, hawak ang isang sanggol na umiiyak. Sa likod niya, may mga anino, matataas, may mahahabang kuko at pulang mata. Lahat sila nakatingin sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung panaginip ba yon, alaala, o isang babala. Pero isang bagay ang malinaw, mas malaki ang nililihim ng baryo, kaysa sa sinasabi nila. At ang kwento ni Amara, ang tunay niyang pagkatao, ang kanyang koneksyon sa mga aswang, at ang kanyang pilit na tinatagong sikreto, ay hindi pa tapos. Sa halip, doon palang nagsisimula ang lahat. Mula nang muling bumalik si Elias sa baryo,
unti-unting nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya simpleng manggagamot lang. Sa bawat pagdalo niya sa mga pasyente, sa bawat pag-ikot niya sa paligid, mas lalo niyang nararamdaman ang hindi maipaliwanag na tensyon sa lugar. Parang may laging nakasunod sa kanya. Ang dating tahimik na baryo, ngayoy tila puno ng mga matang nagmamatsyag, mga bibig na nakatikom, at mga lihim na pilit ikinukubli ng gabi. Isang gabi, muling bumisita sa kanya ang matandang si Lolo Terio, ang albularyo ng baryo. Dala nito ang isang kahon ng mga lumang gamit, mga lumang anting-anting, tuyong dahon, at sinaunang sulat na nakasulat sa baybayin. Tahimik itong umupo at sinabing, "Dok, hindi mo na ito kayang labanan gamit ang gamot at lohika. Hindi mo alam ang nilalakad mong daan." Hindi agad nagsalita si Elias. Pero ramdam niya may gustong ipahiwatig si Lolo Terio. May iniingatan itong sikreto. "Kilala ko si Amara noon pa, dugtong ng matanda. Anak siya ng isang hilot na pinagbintangang aswang, pero walang ebidensya noon. Hanggang sa isang araw, biglang nawala ang ina niya. At mula noon, parang may nagbago sa kanya." Nagtataka si Elias, "Ano nang ibig mong sabihin? Ano nang koneksyon noon sa nangyayari ngayon?" "Hindi ko alam ang lahat, pero isa lang ang sigurado ko," sagot ni Lolo Terio, "may nilalang sa paligid natin. At hindi lang si Amara ang sangkot dito. Marami na sa baryo ang hindi na tunay na tao." Mula noon, hindi na rin nakatulog ng mahimbing si Elias. Habang ang gabi lumalalim, mas dumarami ang mga kakaibang tunog sa labas ng kanyang bintana, mga yapak na tila dumadaan sa bubong, mga iyak ng bata sa 10 oras ng gabi, at mga sigaw na bigla ring nawawala. Hindi niya alam kung totoo ba o dulot lang ng pagod at stress, pero parang unti-unting binubuksan sa kanya ang mundong dati hindi niya pinaniniwalaan. Samantala, si Amara ay lalong naging mailap. Halos hindi na siya lumalabas ng bahay, at kung makita man siya sa gabi, laging nagmamadali, laging parang may tinatakasan. May pagkakataon pang nakasalubong siya ng ilang kabataan habang papauwi galing bukid. Sabi nila, tila hindi daw lumalakad si Amara, tila dumudulas lang sa lupa, parang hindi sumasayad ang paa. Nang ikwento ito ni Elias, hindi na siya nagulat. Pero mas lalo siyang naguluhan. Dahil sa lumalalang takot ng mga residente, nagkaroon ng isang lihim na pulong ang mga pinuno ng baryo. Isa si Elias sa inimbitahan, bilang dating taga rito, at dahil sa kanyang propesyon. Pero ang mismong paksa ng pagpupulong ay ikinabigla niya, pagtataboy kay Amara. "Kung hindi siya alis, baka mas marami pang mawala sa atin," sabi ng kapitan. "Ayaw naming saktan siya, pero kailangang protektahan ng baryo." Sumagot si Elias, "Hindi kayo sigurado na siya ang may gawa. Puro haka-haka lang ito." Ngunit wala na siyang napala. Ang desisyon ay tila matagal nang pinagplanuhan. Isang grupo ng mga kalalakihan ang magbabantay sa bahay ni Amara sa susunod na gabi. Kapag may nakita silang kakaiba, may hakbang silang gagawin. Ngunit hindi pa man sumasapit ang takdang gabi, may mas malala nang nangyari. Natagpuan sa ilog ang katawan ng isang bata, walang malay, malamig, at may mga markang tila kagat sa leg. Muli na namang umugong ang pangalan ni Amara. Si Elias, sa kabila ng lahat, ay hindi makapaniwala. Alam niyang may iba pa sa likod nito. Parang may mas malalim na puwersang kumikilos sa gabi, at ginagamit si Amara bilang takip. Isang hating gabi, sa kabustuhang malaman ang totoo, sinundan ni Elias si Amara. Nakita niya itong papunta sa gubat, dala ang isang maliit na lampara. Tahimik lang itong naglalakad, parang sanay na sanay sa daan. Hanggang sa makarating sila sa isang parte ng gubat na hindi niya pa nararating noon.
Doon niya nakita ang isang lumang sementeryo, halos natatakpan na ng damo at ugat ng puno. Dahan-dahang lumapit si Amara sa isang puntod, lumuhod, at nagsimulang bulungan ito. Hindi niya maintindihan ang sinasabi, pero biglang lumakas ang hangin, at mula sa likod ng mga puno, may mga aninong lumitaw, matataas, may mahahabang braso at pulang mata. Hindi gumagalaw si Amara. Parang bahagi siya ng mga nilalang na ito. Napaatras si Elias, hindi makapaniwala sa nakikita. Parang may ritual na nagaganap sa harap niya. Parang hindi na si Amara ang kaharap niya, kundi isang nilalang na bahagi ng isang mas malaking lihim. Bago siya makatakbo, biglang tumingin si Amara sa kanya. Diretso sa mga mata niya. At sa boses na hindi na siya ang dating kilala ni Elias, mahina nitong sinabi, "Dapat hindi ka nandito, Elias. Hindi mo pa alam ang lahat." At sa sandaling iyon, naisip niya baka nga totoo ang lahat. Pero baka rin si Amara ang tanging susi para maintindihan kung sino o ano ba talaga ang tunay na panganib sa baryong ito. Pagkatapos ng gabing iyon sa sementeryo, hindi na muling nakita ni Elias si Amara. Parang naglaho ito na parang usok, iniwan siyang puno ng tanong, takot, at pagkalito. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitindi ang tensyon sa baryo. Lalong naging tahimik ang mga tao. Ang mga mata ng matatanda laging nagmamatsyad. May mga pamilya na ang umalis, nag-empake ng gamit sa gitna ng gabi, ayaw nang maghintay pa ng susunod na sakuna. Pero si Elias nanatili. Hindi niya kayang iwan si Amara, hindi habang may posibilidad na iligtas ito mula sa sumpang bumabalot sa kanya. Habang sinusubukan niyang ipagpatuloy ang normal na buhay bilang manggagamot, dumarami ang kakaibang insidente. Isang buntis ang dinala sa kanyang klinika, nanginginig at hindi makapagsalita. Ang sabi ng asawa, nagising ito sa gitna ng gabi at nakita raw si Amara sa gilid ng kama nila, nakatingin lang, hindi gumagalaw. Paglingon daw niya muli nawala na ito. Nagsimula nang maniwala si Elias na may nilalang sa paligid na ginagamit ang anyo ni Amara, o baka, may bahagi talaga kay Amara na hindi na niya kilala. Isang gabi, hindi na napigilan ni Elias ang sarili. Bumalik siya sa sementeryo. Bitbit ang lampara at ilang gamit mula kay Lolo Teryo, isang piraso ng itim na tela, asin, at langis na may halong dahon ng alagaw. Gusto niyang makausap muli si Amara. Gusto niyang malaman kung anong klaseng nilalang na nga ba siya ngayon, at kung may natitira pa sa kanyang pagkatao na dating minahal ni Elias. Habang papalalim siya sa gubat, napansin niyang mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. Tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng kuliglig o kaluskos ng dahon. Nang makarating siya sa sementeryo, hindi siya kaagad pumasok. Pinakiramdaman muna niya ang paligid. At doon niya narinig ang mga bulong, mahina, pabalik-balik, parang paulit-ulit na panalangin sa wikang hindi niya maintindihan. Bigla siyang nilamig. Ang mga aninong nakita niya noong una, muli na namang lumitaw. Pero ngayon, mas marami na sila. Nakapaligid sila sa isang lumang nitso sa gitna ng sementeryo, at sa ibabaw nito, nakatayo si Amara. Nakaputi siya, ang buhok nakalugay, at sa kamay niya ay hawak ang isang bagay na tinatakpan ng itim na tela. Hindi makita ni Elias kung ano yon, pero ramdam niyang mahalaga ito. Amara, sigaw ni Elias, halos hindi niya namalayang tinawag niya ito. Napatingin si Amara sa kanya. Ang mga anino sa paligid, biglang huminto sa pagkilos. Parang may hindi inaasahang pumasok sa kanilang mundo. Dahan-dahang bumaba si Amara mula sa ibabaw ng nitso at lumapit kay Elias. Ang mga anino, nanatiling nakatingin lang. Hindi ka dapat narito, malamig ang boses ni Amara, pero may halong lungkot.
Sabihin mo na sa akin ang totoo, pakiusap ni Elias. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ka na ngayon? Ano ang mga nilalang na ito? Sandaling natahimik si Amara. Tumingin siya sa hawak-hawak niyang itim na tela, tapos muling tumingin kay Elias. Hindi ko ginusto ito. Pero wala akong pagpipilian. May dugong dumadaloy sa akin na mas matanda pa sa baryong ito. At ngayon, kailangan kong pumili, iligtas ka o iligtas ang sarili ko. Nabigla si Elias sa sagot. Gusto niyang lumapit, hawakan si Amara, pero pinigilan siya ng isang anino. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Sa isang iglap, para siyang nabalot ng malamig na usok. Ngunit kahit hindi makagalaw, hindi niya inalis ang tingin kay Amara. Biglang lumiwanag ang buwan, at sa liwanag nito, nakita ni Elias ang laman ng itim na tela, isang munting sanggol. Hindi siya sigurado kung buhay o patay, pero narinig niya ang mahina nitong pag-iyak. Gulat na gulat si Elias. Hindi niya alam kung anak iyon ni Amara, o bahagi ng isang ritual. Ang mga aninong nakapaligid, nagsimulang umalulong, parang mga nilalang na hindi sanay sa liwanag. Isa-isa silang umatras, hanggang sa unti-unti silang nawala sa dilim. Habang nagkakagulo sa paligid, tinignan siya ni Amara, luhaan. Ito ang dahilan kung bakit hindi kita kayang lapitan. Ang sanggol na ito siya ang usbong sa panibagong lahi. At ikaw, Elias, ikaw ang nagdala ng liwanag sa gabi. Hindi pa man niya maintindihan ang ibig sabihin noon, biglang dumilim ulit ang paligid. Bumalik ang malamig na hangin, at naramdaman niya ang lupa sa ilalim ng kanyang paa na parang gumagalaw. May paparating. Mas malakas. Mas madilim. Mas matanda. At sa gitna ng sementeryo, habang nakatayo si Amara hawak ang sanggol, at si Elias ay hindi makagalaw sa takot, doon nagsimulang gumalaw ang mga lumang nicho. Isa-isa silang bumubuka, tila may mga nilalang na gustong lumabas mula sa ilalim ng lupa. At doon, sa pagitan ng buhay at dilim, nagsimula ang pinakadelikadong bahagi ng kwento. Sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan, habang ang mga lumang nitso ay unti-unting bumubuka, naramdaman ni Elias ang unti-unting pagbagsak ng kanyang loob. Hindi lang ito basta mga aswang o aninong gumagala sa gabi, parang may mas malalim, mas sinaunang puwersa na gumagalaw sa ilalim ng baryo. Habang dahan-dahang lumilitaw ang mga nilalang mula sa mga nitso, nakita niya ang kanilang mga anyo, mga mata na tila puno ng galit, balat na parang sinunog ng panahon, at bibig na paulit-ulit na bumubulong ng mga salitang hindi niya maintindihan. Si Amara, bagamat halatang takot, ay hindi umatras. Sa halip, kinarga niya ang sanggol ng mas mahigpit, at humarap sa mga nilalang. Hindi pa ito ang oras niyo, bulong niya sa matalim na tinig, isang tinig na hindi kayang taglayin ng karaniwang tao. Hindi siya ang hinihintay ninyo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elias na may mas malalim na papel si Amara sa lahat ng ito. Hindi lang siya basta bahagi ng mga nilalang, tila siya ang tagapamagitan, ang tagabantay ng isang sinaunang sumpa. Pero ang mas matinding twist ay nang may lumitaw na bagong nilalang mula sa pinakamatandang nitso sa gitna ng sementeryo. Ang itsura nito ay hindi kagaya ng iba, hindi anino, hindi aswang. Isa itong matandang lalaki na may balat na kulay abo at mata na parang basag na salamin. Nang magsalita ito, ramdam ni Elias ang panginginig ng lupa. Matagal kitang hinintay, Elias. Napakunot ang noo ni Elias. Hindi niya kilala ang matanda, pero parang may koneksyon. Sino ka? Ako ang simula ng lahat, sagot ng matanda. At ikaw ang wakas. Dito lumabas ang ikalawang plot twist, hindi si Amara ang sentro ng sumpa.
Si Elias ang tunay na susi. Sa dugo niya pala nag-ugat ang lahat. Ayon sa matanda, isa si Elias sa mga inapo ng isang makapangyarihang manggagamot noong unang panahon na nagtaksil sa kanilang lahi. Ang linyang iyon ng dugo ay isinumpa na maging bahagi ng dalawang mundo, ang mundo ng liwanag at ang mundo ng dilim. At ngayong nahanap na siya, panahon na raw para ibalik ang balance o tuluyang sirain ito. Hindi mo na pwedeng takasan ang kapalaran mo, sabi ng matanda habang papalapit sa kanya. Ang anak na nasa mga bisig ni Amara ay anak mo rin. Kalahating liwanag, kalahating dilim. Siya ang magsisimula ng panibagong lahi ng mga nilalang na hindi mo na kayang kontrolin. Nang marinig ni Elias iyon, parang biglang nahulog ang lahat ng kanyang pinaniwalaan. Hindi lang pala si Amara ang may dalang sikreto. Siya mismo, ang buong pagkatao niya, ay konektado sa mundong pilit niyang iniiwasan. Paano naging posible? Paano niya hindi nakita ang mga palatandaan noon pa? Nagsimula na ring gumalaw ang mga nilalang, unti-unting pumapalibot kina Elias at Amara. Ang mga aninong dati tumatalima kay Amara, ngayon ay tila nagdadalawang isip na. May tensyon sa hangin, parang kahit sila'y hindi sigurado kung sino ang dapat sundin. Ang matandang nilalang ay tila may kapangyarihang mas mataas kaysa sa lahat. Maging ang lupa ay tila yumuyuko sa kanyang presensya. Pumili ka, Elias, anang matanda. Sumama ka sa amin at dalhin mo ang bagong lahi, o wasakin kita at ang lahat ng konektado sa iyo. Si Amara ay lumapit kay Elias, nangingilid ang luha. Alam kong hindi mo ito pinili, pero ikaw ang kailangan ng dalawang mundo ngayon. Kung lalabanan mo siya, kailangan mo akong pagkatiwalaan. Napatingin si Elias sa kanya, sa mga mata nitong puno ng kirot at paninindigan. Hindi niya alam kung sino pa ang pwedeng paniwalaan. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na ito tungkol lang sa kanila. Ang buong baryo, ang buong lahi ng mga nilalang, at ang kinabukasan ng sanggol na nasa kanilang pagitan ay nakasalalay sa magiging desisyon niya. At bago pa man siya makasagot, biglang lumindol ng malakas. Ang sementeryo ay tila bumuka sa gitna, at mula sa ilalim nito, may liwanag na sumiklab, liwanag na hindi nakasisilaw kundi tila may hugis, may isip, at may lakas. Napaurong ang matandang nilalang, napasigaw ang mga anino. Maging si Amara ay tila natulala. Ang liwanag na yan, sabi ng matanda, ay hindi dapat nagising. Ngunit ang liwanag ay lumapit kay Elias, at sa paglapit nito, biglang nawala ang lahat ng takot sa puso niya. Sa loob ng liwanag, may isang anyo, isang babae, tila espiritu ng sinaunang manggagamot. Anak ko, sabi nito, oras na para pumili ka, iligtas mo ang mundo, o yakapin mo ang dilim. At doon natigil ang lahat. Nakatitig si Elias sa liwanag, sa mga nilalang, kay Amara, at sa sanggol. Ang lahat ay nakabitin sa isang sandali, isang hiningang hindi pa nailalabas. Sa isang saglit, ang kapalaran ng lahat ay nakaangkla sa kanyang susunod na hakbang. Tumigil ang oras para kay Elias habang nakatitig siya sa liwanag na bumalot sa buong sementeryo. Ang malamig na hangin, ang bulong ng mga anino, at ang panginginig ng lupa, lahat ay napalitan ng kakaibang katahimikan. Sa harap niya, nakatayo ang espiritu ng isang babaeng tila bumabalik mula sa nakaraan, at sa likod niya, si Amara na hawak pa rin ang sanggol, takot ngunit handang lumaban. Ang matandang nilalang ay nananatiling nakalutang, ang mga mata ay galit at puno ng panggigigil. Lahat ay naghihintay sa desisyon ni Elias, isang hakbang na magtatakda kung alin ang manaig, ang liwanag o ang dilim. Humakbang si Elias palapit sa liwanag, dama niya ang init nito na tila niyayakap ang puso niyang matagal nang giniginaw sa takot at pagkalito.
Kung ako ang susi sa lahat ng ito, bulong niya, gagamitin ko ang lakas na ito para tapusin ang sumpa. Humawak siya sa liwanag, at sa sandaling iyon, bumalot sa kanya ang kakaibang enerhiya, parang lahat ng alaala ng kanyang angkan ay dumaloy sa kanyang isip. Nakita niya ang mga sinaunang manggagamot, ang mga ritual, ang pagtataksil, at ang pagsisimula ng sumpa. Biglang nagliyab ang paligid. Ang mga anino ay nagsimulang umatras, sumisigaw sa sakit habang tinatamaan ng liwanag. Si Amara ay napaatras, pero hindi binitawan ang sanggol. Ang matandang nilalang ay humarap kay Elias, handang umatake. Hindi ka pa handa, sigaw nito. Ang dugo mong may halo ng liwanag at kadiliman ay hindi sapat. Ngunit si Elias ay hindi umatras. Sa halip, tinutok niya ang liwanag sa puso ng matanda. Hindi mo na ako kayang kontrolin. Hindi mo na kayang itago ang katotohanan. Ako ang wakas mo. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab, at sa isang iglap, ang matanda ay tinangay ng liwanag. Ang mga aninong nilalang ay sumisigaw habang isa-isa silang naglalaho, parang usok na nadadala ng hangin. Nang humupa ang liwanag, bagsak si Elias sa lupa. Humihingal, nanginginig pero buhay. Lumapit si Amara, lumuhod sa tabi niya. Tapos na, mahina niyang sabi, nawala na ang matandang nilalang. Ligtas na tayo. Ngunit bago pa sila makalapit sa isa't isa, umiyak ang sanggol, isang malakas, matinis, at hindi karaniwang iyak. Sa kanyang pag-iyak, ang lupa ay muling gumalaw, ngunit hindi dahil sa kasamaan. Sa halip, tila may bagong kapangyarihang isinilang. Mula sa paligid, nagsimulang sumibol ang mga halaman, ang mga tuyot na puno ay muling nagkabuhay. Ngunit ang mata ni Elias ay hindi naalis sa sanggol. Napansin niya na sa bawat pag-iyak nito, ang kanyang balat ay tila nagbabago, may bahid ng liwanag at anino, isang kakaibang halo. Siya ang bagong simula, bulong ni Amara. Ang anak natin hindi siya nilalang ng dilim. Hindi rin siya ganap na tao. Siya ang balanse. Napatingin si Elias kay Amara, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang katahimikan sa mga mata nito. Wala na ang dating takot. Wala na ang paglalaban sa pagitan ng puso at sumpa. Sa wakas, pareho silang malaya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Habang papalabas na sila ng sementeryo, may narinig silang marahang yabag. Isang batang babae ang lumitaw mula sa dilim. Tinatantya nilang wala pa ito sa 10 taong gulang. Walang takot sa kanyang mukha, walang emosyon. Tumingin ito kay Elias at Amara, tapos sa sanggol. Kayo ang pumili ng liwanag, anito sa malamig na tinig. Ngunit tandaan niyong hindi lahat ng nilalang ng dilim ay masama. At hindi lahat ng nagdadala ng liwanag ay mabuti. Bago pa sila makapagtanong, nawala ang bata sa dilim. Naiwan silang dalawa sa gitna ng sementeryo, hawak ang sanggol, at bitbit ang bagong tanong, sino ang batang iyon? At ano ang ibig sabihin ng kanyang babala? Nang umuwi sila sa baryo, ang lahat ay tila bumalik sa normal. Wala nang gumagalang anino. Wala nang nawawala sa gabi. Pero si Elias, si Amara, at ang kanilang anak ay alam nilang hindi pa tapos ang lahat. May bagong kapangyarihan na isinilang, at may mga nilalang na siguradong magbabantay sa bawat hakbang nila. Sa unang tingin, tapos na ang kwento. Pero sa likod ng katahimikan, may gumagalaw pa ring anino sa gubat. Isang mata ang nagmamasid mula sa dilim, tahimik, at nag-aabang. Dahil ang tunay na digmaan ay magsisimula pa lamang. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa dati ang takbo ng buhay sa baryo. Ang sementeryo na minsang naging sentro ng takot ay muling naging tahimik.
Ang mga tao, bagamat hindi lubos na alam ang buong nangyari, ay nakaramdam ng pagbabago sa hangin, mas magaan, mas payapa. Wala nang biglaang pagkawala ng hayop o tao, wala nang bulong sa gabi. Pero para kina Elias at Amara, ang lahat ng ito ay hindi basta-basta malilimutan. Nanatili sila sa baryo, hindi para magtago kundi para magbantay. Ang anak nilang si Isagani, na sa unang tingin ay isang normal na sanggol, ay lumalaki ng may kakaibang presensya. Hindi siya umiiyak sa gabi, hindi siya madaling magkasakit, at minsan, tila naiintindihan niya ang mga bagay kahit hindi pa siya marunong magsalita. Nakikita rin ng mga matatanda sa baryo na kung kailan siya dumadaan sa ilalim ng araw, tila mas maliwanag ang paligid. Pero kapag naman gabi, ang kanyang anino ay nagiging mas mahaba, mas malalim kaysa sa normal. Isang araw, habang nasa likod ng bahay si Elias at pinapainom ng gatas si Isagani, lumapit si Amara at umupo sa tabi niya. Tahimik silang dalawa, pero may mga tanong pa rin sa kanilang isip. Sa tingin mo ba, magiging ligtas siya? Tanong ni Amara, mahina ang boses. Kahit alam nating hindi pa tapos ang lahat. Tumingin si Elias sa anak, tapos kay Amara. Hindi natin hawak ang hinaharap, pero alam kong binago natin ang takbo ng kasaysayan. At kung may darating man na panganib ulit, hindi na tayo mag-iisa. Pinili nilang manatili hindi bilang tagapagtago ng sikreto, kundi bilang mga bagong tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa tulong ng ilang natitirang matatandang manggagamot sa kalapit na baryo, itinuloy ni Elias ang pag-aaral ng sinaunang medisina, habang si Amara naman ay unti-unting tinanggap ang kanyang pagiging kalahating nilalang. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang gamitin ang kanilang lakas hindi sa pakikipaglaban, kundi sa paghilom at pagprotekta sa komunidad. Ang mga kwento tungkol sa aswang at mga nilalang ay patuloy pa ring ikinukwento sa mga gabing malamig, pero ngayon ay may bagong pagtingin dito. Hindi na lamang sila kinatatakutan, kundi iniintindihan na hindi lahat ng kakaiba ay masama. At hindi lahat ng tao ay ligtas mula sa dilim sa kanilang kalooban. Sa isang gabi ng buwan, habang natutulog si Isagani sa duyan, naramdaman ni Elias ang malamig na hangin na pumasok sa kanilang tahanan. Tumingin siya sa labas ng bintana at sandaling nakita ang batang babae na minsang lumitaw sa sementeryo. Nakatayo ito sa lilim ng punong mangga, nakatitig sa kanila. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang anyo ito, mas malinaw, mas marangal. At sa kanyang likuran ay isang grupo ng mga nilalang na hindi masama ang aura. Mga nilalang ng dilim pero hindi ng kasamaan. Tumango ang batang babae kay Elias. Isang tahimik na pagkilala, isang paalala na ang mundo ay mas malawak pa kaysa sa iniisip ng karamihan. Tapos ay lumakad ito palayo, kasabay ng paghimlay ng hangin. Sa huling pagkakataon, binalikan ni Elias ang mga nangyari, ang pagkakatuklas ng kanyang koneksyon sa mga sinaunang manggagamot, ang pagtuklas kay Amara at ang kanyang lahi, ang pagsilang ni Isagani, at ang huling labanan sa sementeryo. Napagtanto niyang ang bawat sakit, bawat takot, at bawat tanong ay nagdala sa kanila sa kung nasaan sila ngayon. Hindi sila pinili dahil sa lakas, kundi dahil sa tibay ng loob at puso. Habang muling bumalik sa kwarto si Elias at tinabihan si Amara, tinanong niya ito, sa tingin mo, anong ibig sabihin ng batang iyon noong sinabi niyang hindi lahat ng liwanag ay mabuti? Napangiti si Amara, tinignan si Isagani. Siguro paalala lang iyon. Na sa mundong ito, ang liwanag at dilim ay hindi palaging magkalaban. Minsan, kailangan nila ang isa't isa para mabuo ang kabuuan. Tumahimik ang paligid. Sa labas, ang mga bituin ay tila mas maliwanag. Sa loob ng bahay,
ang isang bagong pamilya ay natutong mamuhay sa pagitan ng dalawang mundo, hindi bilang banta, kundi bilang pag-asa. At mula sa kadiliman, sa likod ng katahimikan ng gabi, isang bagong yugto ang unti-unting nabubuo. Pero para sa ngayon tahimik muna ang mundo. Tahimik pero gising.